Napapalunok naman si Penelope kay Aldover. We did not use protection. Sa halip na mabakasan ng takot at pangamba mukha nito, nabigla si Penelope na matamis na ngumiti pa si Aldover. And now? Pinanlakihan niya ito ng mata. Gago ka ba? Baka mabuntis ako sa ginawa natin. Well, Aldover, seryoso ko. Tumaas ang isang sulok ng labi nito. You don't have nothing to worry about, Penelope. Kung magbuntis ka naman, pananagutan kita. I will be a loving father, and if you accept me as your man, I will also be a loving husband to you. Nalaglag ang panga ni Penelope. Tinitigan niyang mukha nito at nakita niyang seryoso ito sa mga sinabi. Di makapaniwalang napailing ang dalaga. No, no. Hindi kasama sa usapan natin ang bagay na yon. Ngumisi si Aldover, ngunit may kasamang tarim ang ngising iyon. Oo, maaaring wala sa usapan natin ang bagay na yon. But if you got pregnant, we have no choice. Kailangan natin harapin ang bagay na yon na magkasama at hindi ko hahayaan na harapin mo yun na mag-isa. But, no buts, Penelope. You're mine now, and you have duties to fulfill to me. Akin ka sa ayaw at sa gusto mo. Puro determinasyon na sabi nito, at walang sabi-sabing muling gumalaw sa pagitan niya. Napakangasiya. Oh my! Wala na siyang magawa upang pigilan pa ito, dahil sa totoo lang may katotohanan ang sinabi nito. Sa ayaw man niya o sa gusto, maaangkin siya nito, and she was just a woman, too weak for his seductions. You will be mine, Penelope. Remember that. He whispered on her ears as he took her again. Penelope must be out of her mind. Pagkatapos na nangyari sa kanila ni Aldover, ng gabing iyon at pagkatapos na pag-usapan nila, nagawa pa niyang makatulog na mahimbing habang nakaunan sa matipunong dibdib nito. At pakiramdam niya, yun ang kanyang pinakamasarap na tulog sa buong buhay niya. Nagising pa siya kaninang umaga sa pagpapaligaya ni Aldover. Hindi na rin niya pinagkaila sa sarili na hindi siya nasarapan. Hindi na siya magpapaipokrita. Si Aldover lang kauna-unang lalaking nagpalasap sa kanya ng ganoong karanasan at hindi pumapasok sa isip niya na may iba pang lalaking hahayaan niya na gawin sa kanya ang bagay na iyon. Oh my! Nababalo na nga yata siya. Inutusan niya ang sariling alalahan na 1 buwan lang sila ni Aldover. Hindi rin sila magtatagal na ng usapan nila 1 buwan lamang. Ipinikit niya ang mga mata habang nakasandal sa dingding ng banyo niya. Malayang umaagos sa kahubdan niya ang tubig na nagmumula sa dutsa. She could not deny the fact that she was worried and afraid. May isang bagay siyang kinakatakot sa pakikipaglapit niya kay Aldover. Isang bagay na ayaw niyang maranasan. Yes, he was a great lover. He could give her the big O. But there was always more than that. Always. Napahilamos siya sa mukha. God, stop thinking, Penelope. Mas lalo siya naguguluhan kapag nag-iisip siya. Kailangan lang niya ng distraction. Yes, that's what she needed. Biglang bumukas ang pinto ng banyo at mula doon, bumungad si Aldover. Nanlaki ang mga mata niya. What the hell are you doing here? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Naka-uniform na si Aldover. Pinigilan niya ang sariling titigan nito at hagkan sa kakisigan nito. Goodness! He was such a gorgeous, jaw-dropping police officer. Magpapaalam lang ako. Kaswal na sagot nito. May ngisi sa labi habang pinapasadahan nito ng tingin ang kahubdan niya. Nag-init ang pisngi ni Penelope sa paraan ni Aldover ng pagtitig sa katawan niya. His eyes burning with passion. Basang-basa ka. Of course I am. Naliligo ako, hindi ba obvious? Pagtataray niya kunwari upang pagtakpan ang nararamdaman niyang pagkapahiya. Mabilis na inabot niyang tuwalya, itinapis sa hubad na katawan. Hindi pa rin siya komportable kapag tinititigan sa ni Aldover ng ganoon. Lalo pa ngayon na hubad siya. Pakiwari niya ay matutunaw siya na parang yelo sa init ang tingin nito. Napangisi si Aldover sa ginawa niyang pagtatapis ng tuwalya. Bakit ba ayaw mong nakikita ko ang katawan ko? I'm not going to eat you. Oh really? The last time I checked, you're eating my shell while I'm still sleeping. Ibang bagay na yon, Penelope. That's me being a good lover to you. Huwag mo na ikaila na hindi mo nagustuhan dahil halos hindi mo napakawalan ng ulo. Aldover? Saway niya sa lalaki. Pulang-pulang pisngi sa hiya. Ano bang ipinunta mo dito? Bakit di ka pa umaalis? He grinned wickedly. Magpapaalam lang ako. Yun lang? Oo, bakit? Wala ba akong karapatan na magpaalam sa nobya ko? Mabuti na lamang mabilis na inagapan niya ang sarili na hindi mapanganga. She was shocked with what he said. What the hell? Magpapaalam lamang ito sa kanya kaya nag-effort pa itong dumaan muna sa bahay niya? Lumunok si Penelope para mapigilan ang panunuyon ng lamunan. Okay, you can go now. Take care. This is not what I want to get from you, honey. Nagsalubong ang kilay niya. Ano ba dapat? Kiss? Napatanga si Penelope. Ano? Come on, honey. Give your husband a kiss. Ang lagay ba na ito'y papayag akong umalis na hindi man lang nakakahalik? Ubod ng kapilyo ang saan nito at kinindatan pa siya.
Pakiramdam niya hindi lang pisngi niya nag-iinit ng sandaling iyon. Kahit ang bagay sa pagitan ng hita niya ay nag-iinit na. Mahinang napamurang dalaga. Wala namang mangyayari kung mag-iinit pa siya. Nagawa nga niyang mahalikan ng bagay sa harapan ni Aldover. Magpapakipot pa ba siya? Lumapit siya kay Aldover at tinalikan ito sa labi. Mabilis lang at marahan. Subalit hindi niya inaasahan ang hapitin ito ang bewang niya at buhatin siya palabas ng banyo. Natagpuan niyang sarili na kasandal sa dingding. Habang sinasalakay na masasarap na sensasyon, ang katawan niya sa halik na pinagkakalob ni Aldover. Mariin at papasok ang halik nito. Tila walang balak tigilan ng labi niya. Oh, Aldover! She moaned with delight. Walang pagdadahan sa hanggang paggalaw ni Aldover sa loob niya. He powered inside her and took her with all his strength. He covered every inch of her flesh. Mas lalong pinag-alab ang buong kamalayan niya sa kaalamang naka-uniform si Aldover habang siya walang anumang saplot. Nakababalang ang zipper ng binata habang walang humpay sa paggalaw. Nakikita niya sa kanyang isipan kung ano itsura ni Aldover ng sandaling iyon. She trembled at the thought. He was really a master of knowing what would arouse her, knowing what she was craving. She moaned and let out a sigh. Pakiwari ni Penelope kakailanganin niyang gumamit ng wheelchair pagkatapos ng pag-iisa nila ngayon. God! Iminulat niya mga mata at sinalubong ang naglalagablab na pares ng kulay asul ng mga mata ni Aldover. Namumula ang mukha nito. He was about to come. She knew that kind of look. Umandar ang kapilihan ni Penelope. Inabot ng labi niyang leeg nito at tinulikan iyon. Agresibo at puno ng kapilihan. Marahas na umungulit at mas lalo siyang ginanahan na iwanan ng marka ang leeg nito. That way makakaganda siya dahil may marka din sa leeg niya dahil sa kagawa ng lalaking ito. Magaling ba kung sa leeg lamang siya minarkahan nito? Kaso hindi, pati singit niya ay meron. Damn, Penelope! Nakagat niya ibabang labi ng bitawan sa ni Aldover at isuksok nito ang mukha sa leeg niya. He stayed there for minutes. Pareho silang hapong-hapo. Habol-habol ang hininga tila galing sa mahabang pagtakbo. He chuckled on her neck. God, babe, it was hot. Kinurot niya ito sa tagiliran. Malandi ka talaga, Aldover. Dumaan ka lang pala dito para doon. May ines na wika niya. Napakamat to sa batok. That's not true. I just want to kiss you and... Umismid siya. Sus, palusot mo pa. Ayan, nakascore ka na. Pwede ka nang umalis. Seriously, Penelope? Hindi yun ang dahilan kung bakit naman ako dito. Gusto ko lang magpaalam. Because I will be gone for 2 days, honey. Aalis ka? May lungkot at tumango si Aldover. May operation kami. Okay. Hindi niya alam kung bakit parang nalungkot si Penelope at dismaya. He will be gone for 2 days. Pero teka, bakit naman siya madidismay at malulungkot? That's only 2 days. Goodness, mabilis lamang ang 2 araw. That's why I wanted to behave. Excuse me? Hinawakan ni Aldover ang baba niya at may pagbabala sa mata nito. I wanted to behave while I'm gone. Baka naman may manligaw agad sa'yo at... Aldover? Nagsisigurado lang naman ako. Hindi lingid sa kalaman ko may napapalipad hangin sa'yo kahit kayo pa ni James noon. Ano nga ulit ang pangalan noon? Si Alex? Tumango ito. Nakikita ko pa yun hanggang ngayon sa Penelope's restaurant. Napakunot noo si Penelope. Seryoso ka ba? Lumadad na yun ngayon. Kahit na. Mali ko ba kung pagpapanggap lang yun para makipaglapit sa'yo? Aldover naman. Mukha ba akong pumapatol sa lumadlad na? He smirked. Hindi naman. Sa lagay mo bang yan, may iba pang lalaki makakalapit sa'yo? Wala na, Penelope. You're mine now. Tumikhim si Penelope. Nilabanan niyang matunaw sa mga salita niya. Just remember our relationship, it's just for a month, Aldover. Kaya wag kang umasa. Ngumisi si Aldover. Makahulugang tinitigan siya. Hindi ako marunong umasa, Penelope. But let me remind you, mahilig ako manigurado at mahilig din akong gumawa ng paraan sa mga bagay na gusto ko makuha. Maybe 2 days without Aldover will be an advantage for her. Mas magkakaroon siya ng time para mapag-isipan kung tama bang ginagawa niya o nakikipaglokohan lang din siya sa sarili niya. Hanggang ngayon, naririnig pa rin niya sa likod ng isip ang boses ni Aldover. Damn him! Damn Aldover Ronquillo. Hindi ngayon siya makapagtrabaho kakaisip sa hinayupak na iyon. Mas lalo siyang di makapag-isip ng ayos kapag naaalala niya ang nakakabalo na pag-angkin nito sa kanya bago ito umalis. Hindi mawala sa isipan niyang mangyayaring iyon kahit ano pang pagko-concentrate ang gawin niya. And the worst part of it, hindi rin niya malimutan ang sinabi nito sa kanya na mahilig daw itong magsigurado. Anong ibig sabihin nito sa sinabi? Natigil ang pag-iisip niya nang marinig niya ang pagtawag ni Talia kanya. Penelope. Tumingin siya sa bago manager ng Penelope's Resto. Tulad nung high school pa lamang sila, hindi pa rin ito nababago ang hairstyle nito. Her hair was still wavy and long.
Bumagay sa kulay brown nitong mga mata. Naging kaibigan din niya ito noon at lagi pang kasama sa mga school activities. Bakit? Tanong ni Penelope na makalapit ang dalaga. May kanina pa naghahanap sa'yo dun sa labas. Lalaki, gusto ka raw kausapin. Nagsalubong ang kilay ni Penelope. Sino naman daw? Hindi sinabing pangalan eh. Magaling pa, puntahan mo na lang. Makarengkeng nang hindi ansya nito. In fairness ha, ang dami ng gwapo nagkakagusto sa'yo. Natatawang pinaikutan niya ito ng mata. Jeez, maraming ang gwapong naniligaw. Ewan lang ba kung matitino lahat ng yon? Diyos, matino naman si Aldover ah. Napakunot noo siya. Anong kinalaman ni Aldover dito? Ha? Eh di ba naliligaw sa'yo noon? Noon? Joke ba yan? Maikling tumawa siya. Never nanligaw sa akin ang lokong yun, no? Seriously? Yes. Amos na tumingin siya kay Talia. Bakit? Ano bang akala mo? Nagtataka itong tumingin sa kanya. Akala ko niligawan kanya kasi... She laughed. Are you kidding me, Talia? Hindi niya ako niligawan. Never. Okay. Tila may gusto pa itong sabihin sa kanya. Sige, titingnan ko na lang muna kung sino naghahanap sa akin. Tumalikod na siya at lumabas. Hindi niya mapigilang mapangiti ng mapait habang pinapaulit-ulit sa isipan ang sinabi ni Talia. Totoo naman yung sinabi niya. Hindi siya kailanman niligawan ni Aldover. Kahit ang magbalipad hangin hindi nito ginawa sa kanya. Kaya nga hindi pa rin niya magawang paniwala ng sinabi ni Aldover na binalak nitong ligawan sa noon. Kung totoo man yon, sana naramdaman man lamang niya. Sana hindi siya ngayon nagbabaka sakali at hindi nagtatanong sa sarili kung anong tunay na intensyon nito. Isang lalaki nakita niya naghihintay sa kanya sa labas. Matangkad ito at tama lang ang hulma ng katawan. Natigilan ng dalaga at ilang segundong natigilan. That man mas familiar. Samantala, nakangiting tinititigan sa ng lalaki. Hi Penelope, remember me? Lumapit sa rito. Oh wait, you are... Oh my God, Hayden, ikaw na ba yan? Well, mukhang di po niyata talaga ako natatandaan. May pagbibiro sa baritonong boses ito. Kasabay ng pamimilog ng mata ni Penelope ay ang paglapad ng ngiti niya. Ikaw nga! Natatawang sumalubong si Hayden sa kanya. He was her blockmate when she was in college. Natatanda niya na ito ang laging nakakasabay tuwing nakain siya sa cafeteria at tagalibre niya. Jesus! How could she forget him? Hayden was her male best friend. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Hayden ang yakapin sa nito. Goodness! Ang laki ng pinagbago mo, Hayden. And you look prettier now, Penelope. Nawala na mga bilbil mo. Oy, excuse me lang ha. At kailan naman ako nagkabilbil, Aber? Malakas sa tawang tinugo ng binata at pabinong inirapan niya ito. Porke macho ka na ngayon. Tanda ko pa noon parang kawayan ka lang eh. Nginisihan sa ni Aiden. Oh well, I guess people change. Yeah, pero mukhang hindi ka pa naman nagbago. Gwapo pa rin ba? Che, mayabang ka pa rin. Nagtawanan sila. Inaya niya si Hayden na kumain muna sa loob. Habang kumakain nalaman niya na nanggaling pa ito sa Gumaca, Quezon. Umuwi lang ito para sa isang family reunion. Masaya sila magkausap ulit si Hayden. Bigla niyang namiss sa mga araw na tuwing kasama niya ito noon. He was a nice guy, a good friend and a good listener. Tuwing may problema siya, ito lang halos nakakasalo niya sa kanyang mga problema. Halos 1-2 oras, nag-usap sila ni Hayden. Hindi din niya namalayan ang oras dahil sa haba ng kwentuhan nila. Pati mga kalokohan nila na nasa kolehiyo sila ay kanilang napag-usapan. So, ano na ngayon ang ginagawa mo? I am an ophthalmologist sa St. Luke's. Oh, really? Ang dami sigurong matang lumilinaw kapag nakikita ka, no? He chuckled. Silly. Ikaw ba, ang dami bang nabubusog kapag nakikita ka? Natawa si Penelope. Jeez, wag ka nga, Hayden. I mean seriously, may boyfriend ka na ba? Nakita niyang tila kumistap ang mata nito at nilapit ang mukha sa kanya. Biglang nag-init ang pisngi ni Penelope nang maalala si Aldover. Come on, Penelope. Huwag ka na mahiyang mamin sa akin. Ano, meron ka na ba? Yes? Good for you. Maikling tumango si Hayden. What's his name? Aldover Ronquillo. He is a police officer. Muli itong tumango at sumubo. Napansin niyang parang biglang lumaylay ang balikat ni Hayden. Ngunit hindi na lang siya nagtanong. Ikaw ba may girlfriend na rin? Matipid ng nitian siya ng binata. As of now, I'm single. Nge, bakit naman? Wala ka pa bang natitipuhan o baka naman choosy ka rin? Hindi naman sa ganun. I'm not ready for commitments and relationships, but I am dating. Inuuna ko pa lang sa'yo ng trabaho ko, work and family. Wika nito.
May pagkakatulad sila ni Hayden sa bagay na yon. Trabaho at pamilya din kasi ang iniuna niya. Naisip niya noon na hindi naman minamadali ang mga bagay tulad ng pagkakaroon ng nobyo o kaya pag-aasawa. Patience is a virtue. Nakakapaghintay naman siya at alam naman niya na may tamang panahon para sa pag-ibig. Pero ngayon bigla niya napagtanto na hindi na rin siya bumabata at hindi niya nakakalimutan na may nobyo na siya ngayon. She let out a long deep sigh. Pagkatapos halos 3 oras sa pag-uusap na ni Hayden, nagpaalam nito sa kanya. Kailangan pa raw nitong sundin ang pamangkin nito sa pinapasukang private school. Nang makaalis ng lalaki, siya namang palapit ni Cathy. Tila nakangising bulldog na lumapit ito sa kanya. Ay nako ma'am, kanina pa ako iingihi sa kagupuhan ng kausap ninyo. Anong pangalan niya? Kinikilig na tanong nito sa kanya. Kahit sabihin kong pangalan sa'yo, wala kang pag-asa. Hindi ka rin papatulan. Aray naman, Ma'am Penelope. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Hindi mo pa yata nakikita sa Facebook yung Becky na nakapagjowa ng gwapong hombre. Nako, kapag nakita nyo, magiging bitter din kayo. Napakanot na si Penelope. Bakit naman ako magiging bitter? Di ko naman sila kilala. Eh kasi ang pangit ng Becky. Tapos pinatulan siya ng hunk na may mala neckbait man na mukha. Yun lang? Sa akin, wala lang yan. Kung naniniwala ka sa fairy tales, wala kang dapat ikabitter sa mga ganyang balita. Alam mo naman siguro ang kwento ng Beauty and the Beast, diba? Minahal ni Belle yung Beast kahit kailan ng panlabas sa kanyuan niya. Katulad lang ng mga nangyayari sa panahon ngayon. Hindi lahat ng pag-ibig nabubuo dahil sa kagandahan ng panlabas na anyo. Pagkatapos niya magsalita, bigla namang humalakak si Cathy. Napasimangot si Penelope. Ano naman tinatawa-tawa mo dyan? Ang lalim ng hugot mo, ma'am. Ikaw na. She rolled her eyes. Ewan ko sa'yo, magtrabaho ka na lang baka maisipan pa kitang sisantihin. Pagbibiro niya. Agad-agad naman itong umalis sa harapan niya. Pumihit siya patalikod upang magtungo sa opisina niya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Mula sa bulsa, kinuha niya iyon. Bumungad sa kanya ang pangalan ni Aldover na nakarehistrong numerong tumatawag sa kanya. Bigla siya nakaramdam ng panunayon ng lalamunan. Bakit naman tumatawag ang isang to? Akala ba niya magiging abala ito dahil sa operasyon ng team nito sa Camsor? Walang pagdadalawang isip na sagot niyang lalaki. Aldover. Ani yan ang sagutin ng tawag nito. Penelope. Seryosong sambit ito sa pangalan niya. Bakit napatawag ka yata? May problema ba? Bakit parang ayaw mo yatang tinatawagan kita? May halong pagkairitang sagot ng binata sa kabilang linya. Ha? Sumagot ka nga ng ayos? Bakit ka nga napatawag? May mahalaga ka bang sasabihin sa akin? Wala naman. I just want to hear your voice. Yun lang ang dahilan mo sa pagtawag? Napailing siya. Hibang ka na naman, Aldover. Yes, I am. Gusto ko lang umalis dito at bumalik dyan. I need to see you again. To touch and taste every inch of your body. Damn, I think you are bewitching me. Nahigit ni Penelope ang hininga. Jesus, he was wrong. He had bewitched her too. Her mind, her body and soul. Hindi niya kayang itanggi sa sariling nabibighani siya ng binata. Hindi lang sa aspetong sexual, kundi sa isang damdamin na hindi niya inakalang magiging masidhi. Tila biglang pinasok na mainit na sinag ng araw ang loob ng restaurant at ilulukob ng init ngayon ang katawan niya dahilan upang halos takbuhin na niyang malit na opisina niya sa itaas. Nang makapasok doon, nagkulong siya habang nasa tapat ng tenga niyang cellphone. Goodness, Aldover, what are you doing? He let out a delicious chuckle. Wala naman akong ginagawa sa iyo ah. Bullshit. You are practically seducing me with your words right now. So tinatalaban ka pala. Nakakalokong tugon nito. She could see his wicked grin at the moment. Napahilamos sa Penelope sa mukha. Damn, sinasabi na nga ba niya? Busy pa ako, Aldover. Mamaya ka nalang makipag-usap sa akin. Hindi, mag-uusap tayo. Sabihin mo sa akin kung anong suot mo ngayon. At bakit ko naman sasabihin, Aber? Patinasan ka ba ngayon? Nasa loob ako ng kotse ko ngayon. And you're not working? No, honey. Naglalaro lang kami ng kaibigan ko. Oh my! Nahigit ni Penelope ang hininga at napaw po sa malit na sofa sa loob ng opisina niya. Napakagat labi siya. Sa maikling sandali, mabilis nagliyab ang apoy sa mga ugat niya. Aldover, how about you? Where are you now? Tumikim siya para alisin na nakabara sa lalamunan niya. Nasa opisina ako. Bakit mo natanong? Good. Ngayon gusto kong tanggalin mo ang pang-ibaba mo. Munti ka na maibagsak na Penelope ang kanyang cellphone sa sinabi ni Aldover. Mabuti na lamang na agapan niyang hawakan niya na mahigpit at pinanabanan ng biglang paglambot ng mga buto. Ano ka mo? Di makapaniwalang bulalas ng dalaga. Mula sa kabilang linya, narinig niyang malakas na halakak ni Aldover. Kidding! She gritted her teeth when she realized he was just toying her. Bisit ka talaga. Nagawa mo pa akong paglaruan. Ano bang kailangan mo? Tanong niya.
Ang katawan niya hindi pa rin nakaka-recover sa mga salitang namutawi sa bibig nito kanina. Oh, I just want to hear your voice, honey. Bakit ba napakainit ang ulo mo? Sa tingin mo, sinong hindi maiinis sa mga pinagsasabi mo kanina? Para dito, biro-biro lang yon. Pero para sa kanya, hindi yun magandang biro. Hanggang ng oras na iyon na malakas pa rin ang pagkabog ng dibdib niya. Nanginginig na humigit ulit siya ng hininga. Hindi na niya mabilang ko ilang beses niyang ginawa iyon. Nagbibiro lang naman ako. Gusto lamang kitang kamustahin. Wala pang 8 hours na hindi tayo nagkikita. Kakamustahin mo na agad ako? Nasaan ka ba talaga ngayon? Nandito pa rin sa Camsor. Nakahiga sa ilalim ng puno. Akala ko ba may operation kayo? Bakit parang nagbabakasyon ka lang yata dyan? She heard him laughed. Hindi ba pwedeng nagpapahinga lang ako, bebe ko? Yuck! Tigilan mo nga pagtawag sa akin ng ganyan. Ano tayo, teenager pa rin? Ngunit hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit napangiti siya. Naloloka na yata siya. Kahit alam niyang naaasan lamang ito. Natatagpuan pa rin niya ang sariling nakangiti. Mabuti na lamang at di siya nito nakikita na sandaling iyon. Wala namang masama kung hindi na tayo teenager. That's just unfair to us. May mga ginagawa rin naman ng teenager na ginagawa ng tulad natin. Umangat ang kilay niya. At ano naman yon, Aber? Tulad na lang ng mga kabataan na sa sementeryo pa nagpaparaos. Aldover, ang bibig mo. Napahumindig na sabi ni Penelope. Tila ng eskandalo sa sinabi ng nobyo. Mahiya ka nga sa mga patay? What? Natatawang wika nito. Hindi ba totoo naman na may nangyayaring ganon? May video pa nga eh. Gusto mo panoorin natin paminsan-minsan? Yak, ayoko nga. Hindi ako nanonood ng ganyan, no? Hindi ka pa nanonood ng X-video? Nakakalokong tanong nito. Naginit ang pisngi niya sa tanong nito. Well, minsan lang. Malakas ang naging tawa ni Aldover sa kabilang linya. Nainis siya. Kung di ka pa titigil kakatawa, papatayin ko na tong cellphone ko. Sinasayang mo lang oras ko. Tinatawanan mo lang din naman ako eh. But for some reason, hindi may tatanggi ni Penelope na nasasarapan siya tuwing naririnig ang tawa ni Aldover. Puro nang sigla ang tawa nito at parang walang pinoproblema sa buhay. May positibong outlook ito sa buhay at hindi yata ito nakikitaan ng pagkalungkot at pagiging negatibo. Kumain ka na ba? Tanong nito kapag kuwan. Oo naman, ikaw ba? Hindi pa ako nagugutom, kaya hindi ka pa kumakain ng tanghalian? Oo, mahirap kumain kapag di gutom. Jeez, kahit di ka nagugutom, kumain ka pa rin, Aldover. Magaling kung tambay ka lang sa kanto, but you are a working man. May operation kahit kailangan mong kumain para malakas lagi ang katawan mo. Kung nakikita lang niya ito ngayon, masasapak niya ang binata. Hindi maganda sa katawan ng taong nagpapaliban ng pagkain. Yun ang tinuro sa kanya ng magulang niya. Kaya nga kahit wala siyang ulam noon, kumakain siya ng kanin. Okay babe, ikaw na nagsabi eh. At kung hindi pala kita sasabihan, hindi ka kakain? Sige, kumain ka na. Mag-ingat ka dyan. Yes, I will. Tatawag ulit ako mamaya, ha? Sure. Basta siguraduhin mong tatawag ka lang kapag may free time ka. Baka naman tumatawag ka sa kalagitnaan ng operation nyo. Well, remember that, hon. I love you. Bago pa siya makapag-react, pinutol na nito ang tawag. Napakangasiya sa huling sinabi nito. Hindi naman siguro siya nagkamali ng naparinig, hindi ba? Napanulok siya at pinilit baliwalay ng mabilis sa pintig ng puso. Ngunit buong araw siyang halos hindi nakapag-isip ng tuwid dahil sa huling sinabi nito. Kung hindi pa niya pinalalahanan ng sarili na kailangan na magtrabaho, ay hindi pa siya kikilos. Saglit lang na tumawag si Aldover kinagabihan. Overtime to sa trabaho at siya naman, nagdahilang inaantok na, kaya pareho sila nagkasundo na sa sunod na umaga na lamang mag-usap. Pinag-aaralan niyang mabuti ang negosyo na itatayo sa tabi ng kanyang restaurant. Wala pa sa pangalan niya ngayon ang lote. Hindi pa naayos ang proseso ng paglilipat sa kanya ang property ng loteng iyon dahil hindi pa nila pag-uusapan kung magkano ito. Iyon ipagbibili sa kanya. Ngunit inaasahan niya na tutupad rin si Aldover sa kasunduan nila. Nauna na siyang tumapad sa kanilang usapan. She was his girlfriend now. His girlfriend just for 1 month. Humugot siya ng malalim na hininga. Biglang nagtakasiya kung bakit pumayag si Aldover na 1 buwan lang siya magiging nobya nito. Kung tutuusin, napaka-unfair ng kondisyon niya. Hindi biro ang presyo ng loteng ipinagbibili nito sa kanya sa murang halaga. Sinong lalaking papayag sa ganong kondisyon, hindi ba? Nakakasigurado siya na walang lalaking papayag sa isang 1-month relationship kapalit sa murang pagbebenta ng lote nito. Pero bakit pumayag si Aldover? Oo, tahasan ng pagpapakita nito na matinding pagkagusto sa kanya. Hindi na siya manhid para hindi maramdaman na may pagtingin si Aldover sa kanya. Bagaman hindi niya iyon mapaniwalaan noon. Ngayon na pag-isip-isip niya na hindi ito nagloloko o nagbibiro lamang. Kanina sinasabihin siya nito ng I love you at aaminin niya na hanggang ngayon hindi pa rin siya makaget over. Hindi siya baguhan sa pagsasabi ng isang lalaki ng ganon sa kanya. Lagi siyang sinasabihan ni James ng mga ganong linya sa tuwing magtatapos ang tawagan nila o kaya iahatid na siya nito.
And guess what? Parang dumadaan lang sa tenga niya ang ganong klaseng line. Kinilig siya pero mababaw lang. At hindi niya alam kung bakit nang si Aldover nagsabi ng linyang iyon, sagad sa butong naramdaman niyang kilig. Hindi siya makapag-isip na ibang bagay. Sa loob ng ilang oras ang lalaki nasa isip niya at tila silang plaka nagpapaulit-ulit sa utak niya ang sinabi nito. Mariin siyang napapikit. Gusto na niyang makatulog ngunit ayaw siyang patulugin ng mga isipin na may kinalaman sa lalaki. Sa totoo lang parang gusto niya itong makita at mahaplos sa mukha nito o di kaya marinig ang boses ito habang binibigkas ito ang pangalan niya na ubod ng sensualidad. Naihilamos niyang mukha. Goodness! Gusto na niyang isipin na kinakulam siya ni Aldover. Pero alam niyang imposible iyon. Dahil sa kanilang dalawa ng binata, baka siya pang lumabas na nangkukulam dito para magkagusto ito sa kanya. Tanghali na magising si Penelope kinabukasan. Naibagsak pa niyang alarm clock dahil walang tigil ang panggising nito sa kanya mula pa kaninang umaga. Kung hindi pa niya naramdaman ang sinig ng araw na pumapasok mula sa bintana niya, hindi pa siya makukuhang bumangon. Alas 12 na rin siya nakatulog kagabi. Humihikap na dalampot niya ang cellphone sa side table at binuhay iyon. Napakunot na siya na makatanggap ng text kay James. Tuloy na alala niya ang pagsugod dito sa bahay niya noong isang araw. Alam kong natakot kita noong isang araw. Gusto kong humingi ng pasensya sa iyo. But please, sana kausapin mo ako mamaya. Pupuntahan kita ulit mamaya pagtapos na ako sa work. Lumalalim ang pagkakakunot ng noon niya sa nabasang text ng dating nobyo. Ano pa ba ang kailangan nito? Last time nagpakita ito sa bahay niya, tinakot sa nito na sobra. Mukhang stress na stress ito, tila nakainom pa. Noon lang niya nakitang nagwala ng ganon si James. Sa takot niya nagulong siya sa kwarto niya to the rescue naman si Aldover. Hindi niya tuloy nalaman kung anong dahilan ng pagwawala ng dating nobyo. Nag-type siya para mag-reply. Sige. Hindi lamang halata sa mukha niya ngunit kanina pang mainit ang ulo ni Aldover. Bukod sa malinsangan ng panahon ng kinaroroonan nila, wala pang signal ang cellphone niya. Tuloy hindi niya magawang matawagan o ma-text si Penelope. He missed her terribly. Kagabi niya ito huling nakausap at wala pang 10 minuto. Kailangan kasi niya mag-focus sa operasyon ng team nila. Hindi sila pwedeng mabigo dahil ang misyon nilang iyon ay ang mahuli ang isang malaking sindikato na nagkukuta sa liblib na bahay ng Camarines Sur. Ilang oras na naging biyahe nila patungo doon. Dumagdag sa init ng ulo niya ang mga lamok na kanina pa niyang hinahataw, ngunit hindi maubos-ubos ang pumapapak sa kanya. Marami silang pulis sa team na iyon, pero siya lang yata ang pinapapak. Pag binamalas ka nga naman. Inis na nagpakawala siya ng buntong hininga. Pagkatapos pinalalahanan ang sarili na maging kalmado lang. Hindi maaari sa propesyon niya ang pagiging mainitin ng ulo, lalo pat kung may ganon silang kalaki na operasyon. Napansin ni Damian ang pagkainis niya. Pare, kalma ka lang. Ano bang problema? Sa mga katim niya, ito lang nakakakilala sa kanya, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Walang signal ang globe eh. Pucha. Nakakalokong umisi ito. O akala ko ba abot ang mundo? Langya, kahapon nakakatawag naman ako kay Penelope. Ngayon hindi na. Lintik na yan. Bumaling siya sa kaibigan. Sa'yo ba meron? Meron namang signal. Yun naman pala eh. Napangiti si Aldover. Pahiram muna ako ng cellphone mo. Tatawagan ko lang si Penelope. Kanina pa niya gustong kausapin ng nobya. Hindi siya mapakali hanggat niya naririnig ang boses ito. Naku pare, signal lang ang meron pero walang load. Natatawa pang sabi nito. Napakamot siya sa batok. Tang ng cellphone yan. Bakit di mo nalang itapon? Tinawanan lang ni Damian ang pagkainis niya. Ano kaya ang dahilan ni James? Bakit gusto niya makipag-usap kay Penelope? Ano kaya ang mararamdaman ni Penelope sa hindi pagpaparamdam ni Aldover sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.